Biruin mo naman no, mga kababayan, simula umpisa hanggang dulo nitong pag-i-interview nila kay Isko Moreno, eh wala pong pumanig sa kanila. Di ba? O eto pa, mga kababayan, isa pa. May gawa nitong Ayan. Pinipilit nila na si Yorme ay panigan si Inday Sara Duterte. Pero hindi ho nangyari, mga kababayan. No? Pakinggan niyo po ito. sa 2028 po ba, paaakyatin niyo uli at papayagan niyo uling umakyat si BP Sara Duterte kung saan kayo ang may gawa nitong rally na ito? Ako may pangarap. Mm. And only a few knows this. And I'm going to make it public because of your question. As I have said, loobin nawa ng Diyos na bigyan ako ng lakas ng pangangatawan at kakayanan Aha. fiscally to improve the lives of the people of Manila and Manila itself. Hmm? I will do so. Ayan, papaakyatin niya daw po si Vice Presidente doon sa Maynila, no? Siguro iniisip po nitong mga DDS, mga kababayan, ako, ayos na, puntos na natin ito. No? Puntos na natin ito dahil si BP Sara ang paakyatin ni Yorme sa Maynila. Madaming botante dyan. O yan, di ba? Kaya lang ho, mga kababayan, kailangan po nilang tapusin itong mga pahayag ni Yorme. Nagagawin po natin. O aya, itutuloy na natin ngayon. And to the point that come 2028, let's just say, because your question is hypothetical, tumakbo si BP Sara, tumakbo pa yung isang kandidato, o tumakbo pa yung isang pang kandidato. Let's just say, Uy, birthday ba ni Batman? O shoutout sa iyo. Happy birthday, boss. No, mabuhay ka hanggang gusto mo. ako talaga ang pangarap ko, kung wala silang kandidatong mayor, halimbawa, walang kandidato si BP Sara o sige, pangalanan na natin yung mga nag-aasam. O si BP Sara, o si Leni Robredo, o si Risa. John Vic Remulla, o si Risa. Sila kasi ngayon yung mga possible front runner, di ba? For the presidency and vice president. Let's just say wala silang kandidatong mayor sa Maynila. Welcome sila lahat sa Maynila. Aray ko. No? Welcome sa lahat. So hindi lang po si BP si BP, mga kababayan. Today is my 80th birthday. Sabi ni Ma'am Resi Alberto. Oh, shoutout po kay Resi Alberto 5612. Happy 80th birthday po. No, mabuhay po kayo hanggang gusto nyo. Shoutout po, ang haba, no? No, naway umaabutin nyo pa yung 110, 120 live po, mga kababayan. Pero sino Tatayo ko sa entablado ni Sara, tatayo ko sa entablado ni John Vic, tatayo ko sa entablado ni Lenny, tatayo ko sa entablado ni Risa, and so on and so forth. Why? Yan, binalansin na lang ni Yorme para hindi na kayo masaktan. Di ba? Siyempre, iba na ho, mga kababayan, kapag kadating ng 2028. Dito pa lang po sa interview na ito, alam na po natin, mga boss chief sir, na hindi panig sa kanila si Yorme. Siyempre, dahil nandito kayo at simula umpisa hanggang dulo, nasasaktan ko kayo, babalansihin ko na lang. Sa lahat ng tatakbo, papayagan ko na maglagay ng entablado at aakyatan ko yan sa Maynila. O di ba? Pero hindi na masaktan. Kawawa naman tong mga to eh. Why would I do that? Let's just say, ba't mo gagawin yun? Ayoko nang idama yung 2 milyong Manileño sa politika. Yan. What's there for them? What's in it for? Pero ano bang kapakinabangan? Hindi lang naman yun. Parang Switzerland ng Maynila. Parang gano'n ang gusto ko. tayo ka sa lahat ng tablado? Gusto mo kami pa gumastos bilang aksyon demokratiko. Pero sino itataas mo? That's another story. Sino yung your best I'll choice? cross the bridge when I get there. Oh, di ba? Baka masaktan kayo. Pag sinabi ngayon, baka masaktan kayo, baka palayasin nyo na si Yorme dyan. Di ba? Etong interview nito, mga kababayan, ako ho ay naniniwala na nagkamali ang SMNI na
na mag-imbita o yung inimbita nila si Yorme. Pero kung halimbawa nga ganoon, ipararamdam namin mga taga Maynila Aha. na sila'y malugod at mainit na tatanggapin ng mga Manileño. Kasi hanggat maring ayaw ko ng madamay pa sa politika yung mamamayan. Tingin ko pagod na ang tenga ng tao sa bembangan ngayon ng away ng politika. Sandali. Ako, Pagod na pagod ang tao saan? Parang iba yung narinig ko kay Mayor, no? Kay Yorme. tingin ko pagod na ang tenga ng tao sa bembangan ngayon. Naku, si Chaicher, matutuwa na naman dyan kapag nakarinig ng bembangan yan. Ng away ng politika. Ako, yun lang naman akin. And I may be wrong about it, but for now, iniiwas ko na lamang yung tao sa lungsod ng Maynila na masakripisyo dala ng personal kong interes sa politika. In as much as I can. Pwede Maynila na lang pag-usapan natin. Yan, Sa tingin ninyo, sino mas gusto ng Maynila? Si Sara, si BP o si Lenny? Hindi ko alam. Hindi pa ako nagpapasurvey. Usually, Talagang pinipili to mga kababayan. Tingin mo sino ang gusto ng Maynila? Ay si Sara o si Lenny? Magkakaalaman yan sa 2028. Biruin nyo mga kababayan. Ang kampo ni Pangulong Bongbong Marcos, ang inaatupag po ngayon, yung mga problema na pagtaas po ng mga krudo, pagtaas ng gasolina. Sila, ang iniisip na po nila, ang nasa utak na nila, yung 2028 na election ho, mga kababayan. Ganon din ang vice-presidente. Di ba? Yung 2028 na election na ang nasa utak niya. Kailangan muna po, ma'am, masagot po itong impeachment na issue sa inyo, madam, no? Which is, nasa na ba tayo? Nako, eto. Ito ang susunod na problema po ng vice-presidente, mga kababayan. Dahil sa 22 nitong Abril, mga boss Chief Amo, sir, lakihan natin, no? Sa 22 nitong Abril, mga kababayan, mukhang etong si Trillanes ang haharap, no? Sa hearing sa Kongreso. Next impeachment hearing to tackle and explain wealth claims, Trillanes, AMLAC, sumon, mga boss. Ayan. No, yung mga bank accounts. Isa sa tingin ko na pinoproblema na rin po, mga kababayan, ng kampo ni Vice Presidente yung pagpirma po ni Ramil Madriaga ng bank waiver po. Kasi ang claim ni Ramil Madriaga, pumapasok yung ibang mga pera sa kanya at ginawa